Ang babaeng magtatago sa mga taong nakamaskarang humahabol sa kanya. Why are you doing this to us? Because you're him. Tungkol ito sa isang babaeng si Maya na nagising sa ospital matapos siyang atakihin ng mga taong nakamaskara. Nagpapagaling muna siya at nagluluksa sa pagkawala nga ng boyfriend niya, pero ayun lang, mauudlot nga ito nang mahanap siya ng mga taong umatake sa kanila. Since nakaligtas siya at ayaw ng mga taong ito na meron nga matitira doon sa mga biktima nila, dito nga nila hahantingin si Maya. Kahit nasugatan pa at takot na takot, dito nga gagawin ni Maya ang lahat para makaligtas, kung saan tatakas nga siya doon sa ospital at magpupunta sa iba't ibang mga lugar, kung saan dito nga siya masusundan ng mga taong nakamaskara na tatapos sa buhay ng mga taong makakasama niya. Title ng movie, The Strangers Chapter 2. Bago ko simulan yung review ko, may aaminin ako. Bago ko to napanood, hindi ko alam na may Chapter 1 pala. Kala ko yung Chapter 1 nito, yung The Strangers Pray at Night, pero hindi pala. Kaya sa opening nito, sobrang confused ako. Gaslight ko pa yung sarili ko doon sa opening. Sinasabi ko na, baka ito yung movie na magsisimula sa gitna, na vague lang na inatake nga siya, tapos nakasurvive, tapos doon na magi-start. Pero, hindi pala, kasi nga, may Chapter 1 pala. Ayan, pero sa tingin ko, regardless if napanood ko man yung Chapter 1 or hindi ko pa rin talaga ito magugustuhan. Ito sa nagpapatunay na hindi lahat ng movie dapat gawa ng prequel or sequel. Goated na yung original with Liv Tyler and Scott Speedman eh. Pero anong ginawa nila? So ayan, on this one, I really didn't like na nag-release sila masyado on Chapter 1 para nga buuin etong Chapter 2. I think it could work naman if done properly and if somehow they could explain or summarize nga in part 2 yung nangyari nga sa Chapter 1. Pero ayun, it didn't work and it made the film more confusing and hard to follow. There's no proper direction nga doon sa story, masyadong maraming characters na nandun lang para nga mategi, and yung mga pagkategi pa nila wasn't creative enough considering na slasher film to. Kahit nga yung 4 na taong inosente pala tapos kinakatakutan nga ni Maya, sobrang unnecessary nila doon sa story. Tapos, ganun lang din naman pala yung ending nila. Like, ano pang purpose nila? Naman lang ginawa nilang unique or creative yung pagkategi nga sa kanila, create some scare from it. Pero ayun, in the end, ang tumatak lang talaga sa akin sa kanila, yung creepy na lalaki na parang lasing, tapos sobrang lapit kong makapag-usap. I also didn't like na tinalo pa nila si Michael Myers sa pag-teleport nila kasi somehow, kahit saan magpunta si Maya, andun din lang sila. Yes, they could argue na sinusundan lang siguro talaga nila all this time or nandyan lang talaga sila sa paligid tapos pinaglalaroan lang nila tong si Maya, pero it doesn't make sense since ang goal lang naman nila is mategi siya eh. Kaya nga nila siya sinundan hanggang doon sa ospital in the first place eh. Dagdag mo pa pala yun na nasira nga nila yung message from the first film na itong mga strangers, umaatake nga lang talaga sila randomly. This time, literal na tinarget nga nila si Maya na hindi nga nagme-make sense yung cause your home na sinabi nga nila doon sa mga previous films kasi nga, nangahunting na sila eh. Lastly, what the hell is that ending? Lalo na nga yung nategi yung isa sa mga kalaban. Like, paano siya nategi sa ganun-ganun lang? Yung pagbalibaliktad nga nung sasakyan wasn't strong enough naman eh. At least, kung paano nila pinakita I think this film would be better if yung Chapter 1 and 2, ginawa na lang nilang isang movie eh. Or sana ginawa na lang series yung hanggang Chapter 1 to 3 eh. For me, this film doesn't justify the need na ibukod pa. It doesn't justify the need to buy a ticket sa isang movie na part 2 lang na maliit lang na parte ng story. Story and pacing was all over the place, the story doesn't make sense, tapos yung ending na to be continued, sobrang anticlimactic. For me, walang masyadong pinatunguhan yung part 2 na to na sayang lang kasi okay naman din sana yung premise pero ayun, masyado silang nagre-rely sa previews and next film sa franchise rather than focusing on this film lang sana muna. Siguro if you're a fan ng Chapter 1 then panoorin nyo to, pero if fan kayo ng original noong 2008, then huwag nyo na itong panoorin, sayang oras lang. Pray at Night, nasalba pa nila kahit papaano eh. Pero ito, wala. Sinisira lang nila paunti-unti yung original. So yan again ang title na to, The Strangers Chapter 2. And ang torta rating ko for this ay 3 out of 10.